kung marami na sa inyo mga kapuso ang abalang-abala na ngayon sa paghahanda ng medianoche, ngayong gabi bago natin salubungin ang bagong taon, samahan niyo po muna kami sa ating madamdaming pagbabalik tanaw sa iba't ibang kwento ng buhay na nabigyan ng panibagong pagkakataon dahil sa inyong pinagsama-samang tulong na ipinaraan sa GMA Kapuso Foundation. Ang 2012 ay isang matagumpay na taon para sa GMA Kapuso Foundation. Marami na kaming naitampok na mga kababayan nating may mga pangangailangang medikal. Mga panawagan na agad ninyong tinugunan, binigyan ng agarang solusyon. Mga tulong na nagdugtong ng buhay at nagbigay liwanag tungo sa isang bagong simula. Tulad ni Josel Febrer, 20 taon niyang tiniis ang bukol sa kanyang kaliwang mata na sinlaki ng kamao. Nang mapatignan, nakitaan ng mga doktor ng pag-asang matanggal ang bukol. Ngunit mistulang himala dahil matapos ang operasyon, naging normal ang kalagayan ng mata ni Josel. Bagay na ikinabigla maging ng mga doktor. Unang Pasko ito ni Josel na wala nang pinapasang bukol. Ngayon na tanggal na yung bukol ko, alam mo yun, nagkaroon ako ng pag-asa na maaaring maging normal yung buhay ko, maaari akong makapagtrabaho, di ba? Yung mga bagay na hindi ko na nagagawa noon, maaari kong gawin ngayon. At para mas gawing espesyal ang kanilang selebrasyon, kabilang ang kanyang pamilya sa naimbitahang magpasko kasama ang 24 oras. Kalunos-lunos na kondisyon ang bumalaga sa amin nang una nating sadyain si Baby Jana sa Masbate. Matapos ang ilang linggong gamutan dito sa Maynila, ako mismo ang sumalubong kay Baby Jana sa aming opisina. Sa kanyang mga ngiti, batid ko, napatid na rin ang paghihirap ng sanggol. Sa musmos na gulang na dalawa, kaawa-awa ang kalagayan ni Stephen nang ating siyang makilala. Abnormal na lumaki ang kanyang dila. At matapos maoperahan, natupad raw ang matagal ng dalangin ng kanyang mga magulang. Isang pulis naman ang sumulat sa amin para ilapit ang kalagayan ni Baby Ednaline. Ang sanggol na ipinanganak na may bukol na halos sinlaki rin niya. At sa araw ng operasyon, kasabay ng pagtanggal ng pasanin ng sanggol, ay ang katuparan sa hiling ni PO3 Cruz para sa pamilya ni Baby Ednaline. Simula noong bata pa ay natikman na ni Rezil ang malupit na pangungutya. Dahil sa sakit na taglay sa balat, kakaiba ang kanyang mukha. Kaya nang maoperahan, buong tapang na niyang nangitian ang sarili sa salamin na dati-rati kinatatakutan niyang harapin. Mahilig si Efren sa musika, ngunit ni kanyang tinig ay di niya marinig. Kaya nang mahandugan natin siya ng hearing aid, awitin ng pasasalamat ang kanyang inalay sa lahat ng mga tumulong sa kanya. Ikaw pa rin ang natatanging pangarap ko. At ngayong darating na 2013, tiyak na higit sa bagong taon, bagong buhay ang kanilang sasalubungin. Lahat tayo. Tama si Josel, ang inyong mga tulong ang nagbigay daan tungo sa bagong buhay na kanilang tinatamasa ngayon. At para po sa amin, wala pong maliit o malaking tulong dahil pare-pareho lang po itong nagdulot ng pag-asa sa mga tulad ni Josel at sa mga kababayan nating tunay na nangangailangan. Kaya buong puso po kami nagpapasalamat sa inyong lahat, maging sa mga ospital, mga institusyon, mga nurses, mga doktor, mga medical staff na naglaan ng kanilang panahon at karunungan para sa bawat kapusong ating natulungan. Sa mga nais pong maging bahagi ng aming mga projects, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito sa aming mga bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwalier. Maaari din mag-log on sa www.kapusofoundation.com.